Ano ba? Totoo ba yun? Para tayong nananaginip no? Gising, gising! Dax Pau! Ano nangyari? Kasi parang roller coaster, di ba? Alam mo yung mga rides sa mga theme parks, like yung Jurassic Park sa Universal. Yung Barcelona parang steady lang, okay, may mga dinosaur dito, okay, it's nice. Pero pagdating dun sa dulo, biglang bubuka yung tapos biglang magsaslide na pababa. Lalabas yung T-Rex. Kala natin normal o at least smooth sailing na ang Barcelona. Sa huli pala siya may pasabog. No? Pero Dax, ano ba nangyari sa Barcelona yan? Simulan natin dun sa race start kasi sa tingin ko yung Mercedes nakaka-catch up na sila sa Ferrari pagdating sa race start, di ba? Wala na sila masyadong turboland. Nawala na rin yung advantage ng Ferrari sa kanilang makina pagdating ng mga race starts. Parang kung ano yung sa may front row tsaka sa second row, parehong-pareho the whole time nung nag-launch sila no? Maganda na yung arangkada ng Mercedes. At least nag-start lahat. Umusad lahat. Yun yung isa ko din inaabangan. Speaking of starts, punta tayo dun sa isang medyo slow start na kotse. Si Mr. Iyak. Si Hadjar. Iyak, Hadjar. Ano nangyari doon mga pre? Dun sa kotse niya? P6 siya, di ba? Tapos bigla siyang bumaba sa P13. Oh, kasi tire spin yung kanyang Red Bull car na hindi kumagat masyado yung gulong, and I think it's because hindi niya masyadong napainit yung kanyang gulong during the formation lap. Kasi biglang nilamon ng field pagka-start. Pero, inunti-unti naman niya. Ay, grabe yung mga overtakes niya, di ba? Parang siya nga lang ata yung highlights nun ng mga overtakes. Puro Hadjar. Ang dami niya pang outside na overtake, no? Hilig niya yun, yung outside overtaking. Dito natin parang nakita kung gaano ka-powerful talaga yung overtake mode. Kahit si Leclerc, yung overtake niya kay Piastri, sa labas din yun Kasi usually, tatalunin mo sa inside lane di ba? Dito pinakita rin yung kumbaga power ang mas ginamit nila Usually nagunahan ng pwesto sa racing line. Sila Hadjar tsaka si Leclerc. Tinaan nila sa power kaya from the outside tas tsaka nila binawi yung posisyon. Fairness sa drive ni Hadjar, nabalik niya hanggang huli. P6 ulit. Kuha niya ulit yung original na position niya. Yeah, good recovery drive. Just like yung Monaco, di ba? Na parang it was turning to be a pretty boring race. Pero si Fernando Alonso, salamat. Isang Aston Martin na naman ang nagpa-excite ng race na to. Sabi nga daw, regalo daw ni Alonso kay Hamilton yun Ito para sa'yo, safety car. Pero grabe si Kimi Antonelli, di ba? Talagang pinakita na dito na siya talaga yung top dog ng Mercedes. Yes, George. Kinain ka pa sa huli. Pasalamat ka, tumirik Diba? si Kimi. Nadali ka pa. Nung una, di ba, parang kinokontrol pa. Parang pinapaalalay muna siya nung first part ng karera. Parang may binanggit si parang Dax dun yung sinabi mo, Pao, na parang pinipigilan silang mag-race. Kasi tinatanong ko si Dax kanina, bakit parang palayo ng palayo yung agwat ni George kay Lewis? Palaki ng palaki yung gap nila If you have this on-track battles, talagang nako-compromise yung mga pace nyo. Lalawak yung gap. So that's why they are being reminded sa radio na parang wag muna kayo maglaban kasi lumalayo si Hamilton Di ba? Iniiwan na kayo ni Lewis. Mamaya na kayo magpuksaan ni Kimi. Bala kayo dyan. Medyo natatempt na nga si Toto Wolff na mag-team order sa dalawa para mahabol pa rin ni George si Lewis during the last stint, especially after no virtual safety car. And syempre, wag nating kakalimutan yung tatlong British driver sa podium, di ba? So, it's a good day for The UK. the UK, United Kingdom. And of course, it's a great day for Ferrari, for Maranello. Yeah. And I think it has been a tradition sa Maranello, sa headquarters ng Ferrari, na papaliparin nila yung flag ng Ferrari every time mananalo sila sa race sa Formula 1. So, tinataas nila yung bandera nila, yung pula na may prancing horse, doon sa harap ng Maranello headquarters. Parang yun ang Vatican nila ata dun. Oo. Imbis na usok yung hinihintay ng mga tao, yung bandera ng Ferrari, hinihintay nilang iwagay-way sa Maranello.